Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another complaint content. Okay, so ano po ba nangyari dito? Panoorin natin ng kaunti kay Sir Rapi Tulfo. Kami, nagtiwala kami na darating yung produkto. Ano ra po siya? Importer ng vape? Importer po sila. Anong brand daw po ng vape? Flare po. Okay, so explain natin kung ano nangyayari dito kay Mika Salamanca, kay Binibining Salamanca. So ngayon kasi, kung gusto nyo ng in-depth, meron tayong part 1 at saka part 2 nito. Okay, so nakagawa na ako ng 2 parts dito. Panoorin nyo na lang kung gusto nyo ng detalye tungkol dito. Ngayon naman, explain natin yung briefly kung ano yung nangyari. Yung part 1, pinag-usapan natin yung history nitong flare na to. Yung part 2 naman, ang storya niyan is yung mga current na nagre-reklamo prior to going to Rapi Tulfo. Okay? So, ngayon naman, ang nangyari kasi dito, TLDR, is that merong si Mika Salamanca ay meron siya dapat complete documentation bago ka mag-import ng vape. Apparently, kulang sila. Medyo hawig niya si Zian Gasa. Pero, neither here nor there. So, dapat kasi may kaukulang documentations ka bago ka mag-import ng vape. Or mag-export, magpasok ng vape dito sa Pilipinas. Kung wala kang kaukulang documentation, mahaharang ka. So, yun yung essentially nangyari kay Mika Salamanca. Kaya nandito tayo sa problema na to. Okay, so, bago tayo tumuloy, pakinggan muna natin sila Sir Rapi Tulfo. Articles of incorporation nila at GIS po nila. Na-check niyo po na talagang legit ito po madokumento. Apo, sa SEC po talaga galing yung buong dokumento. So, yung incorporation na tinutukoy nila is eto lang yon. Okay. It's just saying na pwede silang magpatakbo ng isang company. That's all. Pero yung magbenta ng vape, iba pang lisensya ang dapat kinukuha doon. And yung taxations ulit. Ang problema kay Mika, marami silang problema pagdating doon sa pagbebenta ng vape. Okay? Kasi nga, may mga regulations silang hindi nasunod doon. And I do believe, sabi sa Rapi Tulfo na sila daw ay guilty. Okay? So, nakakaintindihan ba tayo doon? Kasi baka ma-confuse nyo. Hindi porke may lisensya or may business permit ang isang tao, may compliant na sila sa pagbebenta ng vape. Iba pang compliance ang kailangan mong kunin bago ka makapagbenta ng vape. Ayan. Nababasa nyo naman, di ba? So, simple lang naman yung kailangan gawin ni Mika Salamanca dito. Kumpletuhin niya lahat ng documentations. Yun, documentations na yun, matagal yung proseso niyan. Okay? Hindi yan nangyayari overnight. It takes a lot of process and red tapes before ka maaprobahan ng DTI at saka ng Bureau of Customs. So, kailangan muna kasi compliant ka sa lahat na yun . Okay, so pagkatapos dyan, ang susunod niyan ay doon na isi-ship sa'yo yung vapes mo. Okay, so yung vape na yun kasi, etong mga nagrereklamo kasi kay Sir Rapi, etong mga to ay mga resellers. Okay, resellers yung mga yan . So, ang problema, hindi sila nakakuha ng item. Kasi nga, sa step 1 pa lang, talo na sila Mika Salamanca. Ganun talaga. So, ngayon, ang kailangan gawin ni Mika, ito lahat, bago niya maibigay yung resellers. Ngayon, sabi ng mga resellers ng ganun, yo, Mix, ayaw na namin yan. Gusto na lang, ayaw na namin mag-intay. We're not willing to wait anymore. Gusto namin ay ibalik mo na lang yung pera namin. So, yung mga ibang investor, nainip na sila sa pag-iintay. I-refund mo na lang yung pera namin, Lods. Kaso, asan si Mika? Hindi na daw makita ngayon. Wala na daw sa Pilipinas. Well, tinignan ko yung mga postings niya. Makikita nyo naman yan sa kanyang mga social media accounts. Kunyari, eto. Kasama niya si Kitty Hindi Duterte. lahat ng demonyo may sungay. Yung iba, may eyelash extension. Yes. Yung iba may nail extension. Yes. O yan, nandun na siya ngayon. Ngayon, hindi ko alam kung nasaan siya dyan. And eto naman, nasa isang concert siya. Music festival daw. I don't know where that is. But the thing is, ang sabi nila, nasa Tate na daw si Mika Salamanca. Yun lang. Ngayon kasi, ang gusto ng mga ibang tao na nagbigay sa kanila ng pera, ngayon kasi, na isolin na lang yung pera. Kumbaga, i-refund na lang. Ang problema, saan nila kukunin yung pera kung naibayad na ni Mika yon?
doon sa supplier nila from China. Okay, tuloy natin. Na binibigay sa inyo dahilan kung bakit hindi pa rin niya Putik, yung kinuha pa ng mga researcher, yung mga One Piece. Yung ginawang pirate. Wala pa sa Pilipinas. Sounds family. Parang si si Excel. Di ba si Excel kasi umis ka po Hindi naman, ang akin lang sana masolusyonan ni Mika to. Mukha namang maraming pera si Mika. Ang tanong na lang magkano yung mga nag-invest sa kanila. bibigay yung refund or hindi siya nakapag-deliver? Hindi pa po daw kasi na-approve yung PS marking nila sa DTI. Yun yung sinasabi ko sa inyo. So, kaya nagkakaproblema ngayon. So, panoorin nyo na lang yung buong explanation dyan ng DTI representative kay Sir Rapi Tulfo. This was posted on kahapon lang. Ayan, January 31, 2025, 16 hours ago in my time. So, panoorin nyo na lang to. Okay, so, let's talk about yung sa investment angle nito. Ganito kasi yan, kung nag-promise sila ng ROI dyan, and wala silang secondary license coming from SEC, kasi mukhang primary license lang yung meron sila di ba? Yung incorporation lang. Pero pag nag-promise sila ng any form of investment, yari sila sa SEC, okay? Kasi hindi natin alam wala pa naman sinasabi sila Mika Ngayon, maiintindihan ko kung bakit to umabot sa Tulfo. Kasi matagal na, yung mga nagre-refunds na to, matagal na sila nag-a-ask ng refund. Kung hindi nyo maibibigay sa amin yung produkto ngayon, i-refund na lang namin yung pera namin. Kasi of course, yung 100,000, 300,000 para dito sa mga tao na to, malaking pera yan para sa kanila. Of course, kahit sino naman sa atin na normal talagang malaking pera na yon. Pero, sila Mika Salamanca, for some reason, ayaw pa rin nilang ibalik yung pera. Siguro, ang pinaka make sense na explanation is that naibigay na nila doon sa supplier. Yung supplier, hindi sila makapag-send. Pwede rin kasing naipit yung produkto nila sa customs. Tapos, things like this, hindi natin alam in great detail. And sana lang maayos ni Mika. Ako naman, sa pagkakakilala ko kay Mika over the years, nagde-deliver naman siya. Ang problema lang sa mga ganitong klaseng sitwasyon, sana man lang ay i-refund niya na lang. Kasi, or magsimula na silang mag-refund dito. Or sabihin nila yung totoo. Ano ba nangyari talaga? Nasaan na yung vape ng mga tao? Naipit, GG. Dapat yun yung kanilang kanyang sabihin dun sa mga tao. So, ito yung pinaka-main context kung bakit nirereklamo si Mika. Kasi matagal na to talaga. Kumbaga, sukdula na talaga, umabot na kay Sir Rapi Tulfo. Ilang months na nag-iintay itong mga tao na to, since last year pa, hindi pa rin maibigay sa kanila yung vape nila. Okay, ayan. Tapos, ang masakit pa doon, so, i-browse nyo na lang, puntahan nyo na lang tong Facebook page nitong tao na to. Kasi siya, nakikipagbardagulan siya doon sa parang may hawak nung Facebook account nung tao, isang parang siguro lucky nila yon or assistant nila. Nakikipagbardagulan sila dito. Kasi nga hindi makapag-intay. Okay. Ngayon kasi, ayan, makita natin ang dami nagrereklamo. And hindi lang yon. Pakita ko lang sa inyo. Kaya nakakaengganyo kasi na mag-invest dito sa mga to. Ito, kita nyo. Ito yung mga partners nila sa China na dapat ay may vape na ibibigay. Ito kasi yung mga manufacturer kuno di ba? So, ang nangyari, hindi dumating. Iyak. Ayun lang. Yun talaga yung storya doon, di ba? So, ang problema kasi ngayon, wala pang statement si Mika Salamanca dito. Nag-iingat din sila kasi any statements na ilalabas nila can be used against them. Ganun talaga That's why, ang best move nila rito is to wait for things to happen. And kung may kontrata man sila, kasi yun yung hindi natin alam lahat kung ano yung kontratang pinirmahan ng mga taong. Kasi sabi nila may pinirmahan daw sila, pero we don't know kung ano yung detalye nun. So we have to know that first before we have a clear judgment dito. Pero ang wish ko lang kay Mika, kasi total matagal na naman natin kinokontent si Mika and nakausap ko na rin yan a few times before, na sana is harapin niya yung mga
ano bang tawag doon? Investors or resellers? Kasi mas resellers yung sa tingin ko sa kanya. And tingnan na lang natin kung ma-refund or hindi. Kasi dalawa sila dito talaga ng CEO at saka ng COO. Ang problema lang, nasa na yung pera. Kasi kung wala na sa Pilipinas yun, iyak talaga. And ang gusto ko din ngayon kasi, magkakaroon ng Senate hearing daw, ang DTI at saka ano lang, off tangent lang ang best link. So, i-cover natin siguro yon some other time. Pero dito muna tayo mag-focus kay Mika. So, sana rin kung magkaka-Senate hearing, di maging ano siya, maging resource person din siya. Pwede yun, mag-resource person siya dun sa kay Sir Rafi para masabi niya rin yung side niya. Magdala siya ng abogado doon, tapos magsalita siya patungkol dun sa nangyari, di ba? So, case in point dito mga kamads, mga kaibigan, kung ikaw ay isang reseller, maaantay mo pa ba yung kanyang produkto? Kasi pwede talaga yan, naipit lang as in inipit talaga kasi maraming hindi compliant doon naipit talaga yung produkto niya. Pwede yon, or pwede naman, or kung hindi ka naman makapag-intay, dapat talaga, in my opinion lang naman, Mika Salamanca and tong si Bibas ay refund na lang. Pwede yon. Ako, I agree with that. Mahirap ang buhay ngayon. Kailangan natin lahat ng salapi. So, Mika Salamanca, we will wait for your answer. Nico Robin pa. Gege mga lods.